Yon mga kalagnot, ganito na ba yung andar ng sasakyan mo? Parang may panday na nagtatrabaho sa loob ng engine. Pre. Abre yung hood. Obserbahan natin yung andar ng engine kung may sweldo ba yung panday dito na nagtatrabaho. So ayan, medyo tagiktik yung andar ng engine. So kapag nag RPM tayo ay medyo apiti yung kahintang. Bali dalawang klaseng tunog yung maingay sa engine. Bukod kasi dun sa malakas na lagapak ay meron ding parang maluwag ang tune up, yung parang maliliit na maraming tagiktik. So iwan ko kung paano nyo pakinggan yung tunog, review nyo na lang yung andar ng engine. So dito ay ayan, tinanggal ko lang muna yung mga rocker arm at yung dahilan ng tagiktik na parang marami ay itong valve lifter nya nang tanggal na kasi yung kahimtang. Tapos ngayon naman ay gagawin natin, tanggalin natin tong timing cover kasi hahanapin natin yung malakas na lagapak, yung parang panagsarang lumagubo pero masakit sa bulsa. So ayan, tanggalin natin yung sa ilalim, yung crankcase, at ayan, fast forward tayo dito. So natanggalan natin yung timing cover at tinanggal ko na yung tusir ng timing chain natin, yung ayan, yung tulak-tulak dito. Tatanggalin natin tong timing chain kasi meron tayong tatanggalin sa ibabaw. Itong camshaft natin ay ubusin natin yung mga bolt dito kasi i-check natin lahat ng mga valve lifter, ano ba yung tawag nyo dyan, rocker arm lifter ba, or mas mabuting mag-google na lang kayo para sigurado. So ayan, fast forward tayo. Yung dahilan ng malakas na lagapak ay itong piston number 4. So ayan, ang ginawa namin dito ay pinalitan namin ng isang piston. So isa lang yung pinalitan namin, itong number 4 lang, at surplus lang din yung pinalit namin. So kita nyo naman siguro yung gas-gas ng piston. Tapos yung maraming tagiktik naman na maliliit ay ito yung papalitan natin para mawala din yun. Kasi nga ay nangabunlot na yung kahimtang ng rocker arm lifter natin. Sa mga nagtatanong bakit surplus na piston at isa lang yung pinalitan natin, so yun lang naman yung sira, tapos nagtitipid din tayo sa budget. Pero yung sa lifter natin ay hindi pwedeng mag surplus, kaya brand new yung kinabit natin. So dito naman tayo, tapos na naming maikabit yung timing chain natin, kaso yung problema ay ayan, hindi tumitigas yung tusir ng ano natin, timing chain. Kaya napilitan kami ditong palitan na naman. So imbis na magtitipid tayo ay kailangan nating dagdagan yung budget natin dito. Ayan, bali itong parts na to yung ikakabit natin. Mura lang naman to, nasa mga 2,000 plus yung isa. Ayan, so sinubukan naming i-repack ng oil dito kasi hindi talaga natitigasan yung ano natin, yung uplok-uplok. So ayan, observe natin dito. So ayan, hindi talaga tumigas-tigas yung kahimtang nya kahit na nirepack natin. So dito tayo sa brand new. Try natin, pagkumpara natin para malaman natin kung ano yung pinagkaiba. Yan, partida, makunting oil lang yung nilagay dito at ayan. So kita nyo naman siguro yan kung hindi kayo nakapikit, tumigas siya. So konti na lang yung uplok-uplok niya. Tapos dito naman natin lagyan, ayan, so nag-vacuum siya. Kapag dinuot mo ay sumusuyop-suyop ng oil yung butas. Yung luma naman, ayan, kahit anong pislit-pislit yung ginawa ng kasama ko ay hindi na siya humihigop ng oil. So nag-loss compression yung kahimtang. So hindi gaya nitong brand new. Shoutout sa mga nagrereklamo sa mga salita ko dito kung paano ko i-explain yung ginawa namin. Pasensya na kayo, ganun talaga yung salita ng graduate lang ng ALS. So ayan, so observe natin dito kung uplok-uplok pa rin ba. Kita nyo naman siguro na tinigasan talaga yung rocker arm natin. Rocker arm, yung timing chain pala.
Yan, so kinamangkamang ng kasama natin yung ilalim para maibalik yung mga cover. At nang magkaalaman na, fast forward tayo. So yan, nakabit na natin lahat. Try na natin kung may epekto na ba yung kahimtang. Sige, start na dihadong. Yes, start. Yon, so kita nyo naman siguro kung ano na yung pinagkaiba. Hinog na kay ganda, Roy. Yon, so sobrang tining na ng andar ng engine. Yes, start. Try nating paandarin ulit. Yon. So, malinaw na talaga yung andar. So, gaya nung dati ay ayan, pinaatras din natin kung ganun pa rin ba yung tunog. So, nung dati, nung pinaatras natin to ay ayan, sobrang lakas ng martilyo sa ilalim. Pero ngayon ay medyo ayan, malinaw na yung kahimtang. Siyempre ay buksan natin yung hood, baka sabihin nyo hindi nag-andar yung engine. Ayan, so umaandar pa rin talaga yan. Pero goods na talaga yung andar niya. Siyempre ay hindi na natin kailangan pang i-test drive to. Goods na